Minsan, nahiya ka na lang rin, parang gusto mo lang baguhin yung sarili mo. Siguro para sa akin, huwag nyo na lang pansinin. Diba? Sa tingin ko yung kalayaan, freedom, and peace, yun yung pinakamalaking gift sa akin. Sobrang ayaw ko na pumasok noon. Talagang umiyak ako sa bahay araw-araw. Si Bobby Di Sano si Mapano. Proud ako bilang isang LGBT. Ako si Renz Akla, proud ako bilang isang gay. Hi, my name is Rica Jane Valeroso Abitong. I am 23 years old and I am proud to be a cisgender queer. Hi, good day. I'm Dexter Arangale and I'm 18 years old and I'm proud to be a bisexual. Actually, maliit pa lang ako, na-realize ko na talaga. Nag-aaral pa lang kasi ako ng grade 1, alam ko na sa sarili ko. No? Kasi dalawa lang kami actually magkapatid sa paglalakad ko. Ay kami nag-aaway din sa ganyang paglalakad. Doon ko na-realize part ako ng LGBT. No? Kasi mahilig ako maglagay ng mga cutex sa aking kamay. Nahilig ako mag-aas sa aking mukha. Kaya doon ko na-realize na isang part ako ng LGBT. Bata pa lang po. Like parang alam ko na yung mga gusto kong gawin. Yung mga gusto kong gawin, like alam ko yung mga bagay na parang alam ko hindi tama. Bata pa lang ako, elementary ang passion ko talaga is pag-design ng mga damit. Which is hindi lang pang lalaki, hindi pang babae. Junior high ako, ang passion ko naman is makeup. Grade 8, nag-start na ako mag-aral mag-makeup hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Tapos college, pareho pa rin. Tapos binalak ko rin na maging fashion designer. Pero hindi natuloy kasi nga ayaw kong payagan ng papa ko pumunta ng Murta para mag-aral. Yun, hindi natuloy. So yun lang naman, nakaka-proud lang din syempre kasi nga ikaw sa sarili mo, tanggap mo kung ano ka. Nakatulong rin yun para maging confident ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Sa mga bagay na gusto mo gawin. Nung nalaman ko nung grade 4 ako, normal lang siya. Parang normal lang nagka-crush siya lalaki or nagka-crush ka lang sa kaklase mo. And best friend ko yun that time, nung grade 4 ako, elementary days. Kala ko normal lang siya. As in normal na feelings, walang nagja-judge, walang nagsasabi na mali yung ginagawa ko or mali. Kasi yung time na yun, wala naman walang nagkikriticize. So, na-realize ko siya nung bata pa ako, grade 4, na part ako ng LGBT community. Pero wala pa akong label na nililabel as myself that time. Na-realize ko siya when I was in grade 3. So, 8 years old ako na yun and doon ako sobrang naguluhan talaga kasi nagkaroon ako ng romantic na damdamin towards my friend na lalaki. Sa pananamit, talagang nailabas ko yung aking pagkatao. No, kung ano ako mayroon, nagdadamit ako ng mga pambabae noon. Yung una pa lang, no, nagdadamit ako ng mga pambabae. Hanggang sa umabot ako ng high school, no, talagang nag-a-attire pa ako ng ganun, pambabae. Actually yun ay, yung part na yun is, siyempre, marami tayong mga sa lipunan, mga tinatawag na discrimination sa ating buhay. Pero yun ay talagang hindi ko pinansin, no, sa aking sarili. Minsan parang kasing nakaka-apekto rin talaga yung society. Parang like, kasi ako sarili ko, tanggap ko kung ano ako. Pero alam mo yun, yung the way na i-judge ka ng iba, like parang hindi ka accepted sa grupo nila o sa community nila. Parang ganun. Parang ikaw sa akin, parang minsan nahiya ka na lang rin. Parang gusto mo lang baguhin yung sarili mo para sa kanila. Hindi rin kasi minsan maaalis yun sa isip mo. Like, siyempre parang hindi ka kasi belong. So parang kailangan mag-adjust para tanggapin ka. Grade 7 ako, nag-meet ulit kami, naging magkaklase ulit kami ng best friend ko since ng kindergarten ako. Then, super close kami and because siguro masyadong halata yung pagiging medyo boyish nga kasi ako magkilos. At tapos, ang ginawa nung isa naming classmate is nag-spread siya ng rumors na may gusto ako doon sa best friend ko.
Then, syempre, yung best friend ko, na peer pressure siya. And, naki-join siya dun sa pambubuli nung mga classmate ko at the time. Sobrang ayaw ko na pumasok noon. Talagang umiyak ako sa bahay araw-araw. Nagsasabi ako sa mama ko na ayaw ko na magpatuloy. Kasi nasa private school ako. Medyo parang mga rich kid yung mga kaklase ko. And hindi ko sila malabanan kasi wala akong kakampi that time. And hindi rin naman ako makasabi sa teachers ko kasi hindi ko feel na safe ako nung time na yun. And yung best friend ko na parang sasabihan ko ng problema ko dapat, yun pa yung parang, dahil hindi ko naman siya sinisisi. Until now, naiintindihan ko siguro kung bakit siya na peer pressure. Kasi iba din talaga yung peer pressure. Kaya nakisali siya dun sa pagbubuli niya. Until now, hindi pa rin kami okay. Pero that's one of the personal experience ko ng discrimination na na-experience ko dahil part ako ng LGBT community. Then in society naman, ngayon lang kasi, kailan lang ba? Parang college days lang ako parang short hair. And madalas, na-assume yung gender mo based on your looks kasi. And hindi ko naman sila sinisisi. But minsan nakaka-offend lang na parang ina-assume nila yung gender ko based on my looks. And lalo na pag sa CR. Yung parang, oy, bakit ka nandito? Ano to, pang lalaki to? Tapos kailangan ko pa i-state yun sa likod. Babae po. Pero ayun, wala naman ako sinisisi kasi, baka bumabasa sila sa itsura. Pero yun ang experience ko when it comes to discrimination when it comes to suicide. Well, yes. Actually, taong simbahan ako before, and when I entered high school, doon talaga yung sobrang parang ibang-iba na yung dating. Like, parang gusto kong ilabas talaga kung sino talaga ako. And yung change na yon na parang ilabas ko kung sino ako, dun yung parang naramdaman ko yung acceptance ng nasa paligid ko. No more hiding, no more, hirap na tinatago ko. Challenge ako sa sarili ko yung time na sabihan kanila na kung ano ka mayroon sa buhay mo. Yung ko na ipakita sa tao na hindi ko ikinahiya yung aking sarili kung ano ako. Actually ako naman ay hindi naman ako nakaranas ng sa parents ko kung ano ako. Support nila pa rin ako sa ganong buhay. Kaso lang nga sa ibang tao na tayo kung ano ang ating pagkatao. Pero dapat yung kung ano po tayo na inaano tayo ng kapwa natin, siguro para sa akin, huwag nyo na lang pansinin. Kasi yung iba, pag ganun talagang dinidibdib nila no? Pag sinabihan sila na part ka ng LGBT, sabi nila, mukhang sila sa isip nila Kaso lang, ako siguro hindi. Kasi mga tao, tayo may kanya-kanyang mga pananaw sa ating sarili. Sa akin, hindi rin kasi ako, ugali ko na yung parang kapag may narinig ako, okay lang, tanggapin mo na lang. Kasi ang mahalaga, ginagawa mo lang yung gusto mo sa buhay. Kasi wala rin namang mangyayari kung lagi kang mag-a-adjust para sa kanila. Kasi ganun turo rin sa akin ng papa ko na kahit paanong gawin mo, wala ka rin namang lugar rin sa ibang tao. Like, mas maganda gawin mo na lang yung gusto mo kahit na may narating ka sa kanila. So, yun. Ako lang, parang hindi ko na lang iniintindi kung ano yung mga narinig ko. Basta ako, go lang kung anong gusto ko sa buhay. Okay, prejudice. Sa side ng family, sabihin ko ba ka ng side? Okay. Ayun, basta sa side ng family, masyado kasi silang religious. Kaya parang nung nakikita nila, bata pa lang ako na medyo parang, okay, bakit ganyan kumilos yung anak niyo? Sinasabihan nila ng papa ko, sinasabihan nila ng mama. In that time, parang sinabi nila na parang baguhin dapat. Kasi meron akong may tita ako na madre. So, expect ko dati magmamadre talaga ako. And sobrang religious nga kasi ng side ng family ko na yun. Kaya parang pag nakikita nila ako na umaakt ako na parang hindi dapat yun ako, dapat babae ka, ganito, ganyan. Natuto lang ako na parang isang tabi na lang yung ganong kasi yung time naman na yun, super supportive naman yung parents ko. Pero may times din na hindi rin sila naging supportive sa akin, na talagang pinagbabawalan nila akong makipag-relasyon with the same gender. Kasi natatandaan ko nung grade 8 ako. Parang 15 years old ako noon. Nagkaroon ako ng first girlfriend ko.
parang sinabihan ako ng parents ko na itigil ko yung pag-girlfriend or ititigil nila yung pag-aaral ko. Pero nung time na yun, naiintindihan ko naman kasi hindi pa open siguro yung LGBT community and napipressure din sila dun sa mga kamag-anak ko. Pero yun, natutunan ko lang din siguro na tanggapin na lang na ganun siguro talaga kapag part ka ng community na LGBT community. Magandang nangyari sa buhay ko. Sasali rin ako sa mga fadjin, gano'n. Oh. At nakikipagkada rin ako sa aking mga kaibigan. Oo, masaya ng part ng isang LGBT. Kaya may ano tayo, i-enjoy na lang natin ang ating buhay, no? Sa mga ganong bagay. Actually ngayon ako ay masaya ako sa buhay ko ngayon kasi nagkaroon ako ng family, no? May 3 akong anak. At married po ako ng almost 15 years na. Kaya yan ang masaya sa buhay ko. Pero nga, bago ako nag-asawa, maraming nangyari sa buhay ko. Kasi sabi nila, part ka nga ng LGBT. Sabi nila sa akin, tiwalag na raw ako. Sabi ko, hindi ko naman kinalimutan kasi doon ako nakilala ng tao. Diba? At masaya ako sa buhay ko. Yan ang pinakamasaya sa buhay ko. Kasi ang aking asawa ay part din po siya ng society. Kasi siya isang tomboy, no? Kaya maraming discrimination talaga nangyari sa buhay ko. Minsan nakakalungkot mang isipin, pero kailangan mong lampasan yon, no? Maging masaya ka sa buhay mo kung ano ka mayroon ngayon. Ayan, parang naging defense mechanism ko na rin kasi siya. Like, sa mga posibleng mangyari, kagaya ng pagiging batang ama, like, so yun, so parang kasi, sa amin, puro kasi kami magkakapatid, 4 kami, puro lalaki magkakapatid. So, yung kuya ko, yung panganay namin, tsaka yung sinundan ko, yung pangatlo namin, may sarili ng pamilya. Then yung pangalawa, tsaka ako, wala pa, kasi pareho kaming gay. So, parang, isa sa advantage siguro ng pagiging gay ko is yun nga, naging defense mechanism ko na. Tapos pangalawa, like parang nagiging kasiyahan ka sa iba, like parang komedyante, kagaya ng napapanood sa TV. Talent na alam mo na ikaw lang yung meron, like make-off, siyempre parang nakakatulong ka rin sa iba. Tapos dun sa mga hindi pa out sa family nila, parang nagiging good influence ka para sa kanila na mag-out or tanggapin yung sarili nila. So, yun lang naman. So, positive naman na na-encounter ko being a part of the LGBT community is that I get to meet a lot of people na part din ng community. Kasi sumasali ako sa mga groups. Kasi dito sa San Jose, sa Occidental Mindoro, hindi masyadong open yung LGBT communities. As in, yung makikipag-interact ka sa mga same na part ng community na yun. Ginagawa ko online, nakikipag-talastasan ako dun sa mga part din ng community. Madalas mga taga-ibang bansa din. Pero natutunan ko, natanggapin yung sarili ko because of the encouragement. Like, madali lang silang kausap. Pag gusto mong magpa-advise, magbigay sila sa advice sa'yo. And syempre, I get to meet a lot of people na may same values, same ng paniniwala sa'yo. Yun siguro yung pinaka-positive na naging part ng pagiging LGBT community. I get to meet a lot of people na may same values and same principles as me. So, sa kami, yung pagka-come out ko kasi, ayun, parang, di ba parang sinasabi nila palagi, uy, nakapag-come out ka na ba? Alis ka na ba sa closet? Kasi tayo nakasarado sa closet. So yun, siguro isa din sa positive is yung pagka-come out ko sa closet. Hindi ko na matandaan yung exact time. Parang nung umiyak ako sa parents ko noon, nasabi ko, hindi ko to ginusto pa. Kung ano ako ngayon, ito nang talaga ako eh. As in, pinang-explain ko sa kanila na hindi ko ginusto kung ano man ako ngayon. Then, yung pag-come out ko sa kanila, medyo mahirap tanggapin, pero ang sarap lang sa feeling na makapagsabi ka sa parents mo na supposedly sila yung support system mo, dapat sila yung nakakaintindi sa'yo. Parang ang sarap lang pag nakalabas ka na sa kulungan na tinatawag, na closet na sinasabi nila, diba? As an LGBT individual, syempre nung nalaman nila and inopen ko, unang-una, tinanggap agad nila ako. And yung acceptance kasi na yun yung freedom na naramdaman ko, yung kalayaan.
Diba? Sa tingin ko yung kalayaan, freedom, and peace, yun yung pinakamalaking gift sa akin as a part of LGBT community. Yung matanggap ako as who I am. Happy Pride Month. Yan. Happy Pride Month! Happy Pride Month, everyone! Happy Pride Month, everyone!